Hello my loves! Ang title po ng kwento natin ngayon ay Korea Horror Story. Napakaganda po ng kwentong ito. The best po talaga. Kaya po sana ay tapusin niyo po hanggang sa dulo. At tulad po ng dati, ay huwag niyo po sanang kakalimutan na ilike ang video nating ito. Dahil bawat likes niyo po my loves ay malaking tulong po para sa ating channel. Salamat po! Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Korean House for Sale. Mag-iisang taon pa lamang na naninirahan ng pamilya Alvarez sa kapital ng Korea, ang Seoul. Nang makakuha kasi ng magandang trabaho ang lalaking si James ay hindi na siya nagdalawang isip na papuntahin na rin ng Korea ang kanyang pamilya. Para kasi sa lalaki, mas masarap mamuhay sa Korea kumpara sa Pilipinas. Mas maganda rin daw kasi ang educational system doon. Kaya talagang nagsumikap ang lalaki para lamang makasama ang pamilya. Dahil sa magandang performance ni James sa trabaho at natuwa rin ng ibang Korean bosses, malaki-laki ang nakuha niyang komisyon sa pagtitinda ng mga mamahaling sasakyan. Mga anak, sa ngayon ito pa lang ang bahay na matitira natin. Pero huwag kayong mag-alala, makakabili tayo rito sa Korea ng mas malaki. Hintay-hintay lang mga anak ha. Masayang sabi ni James sa dalawang anak habang nililibot sila ng isa ring Pinoy na nag-alok sa kanila ng bahay. Nakilala lamang ni James ang Pinoy na yon sa online at dahil nga pareho silang Pilipino ay nagtiwala naman agad ang lalaki. Hindi na siya nag-atubili pang bili ng bahay. Okay na mga papel ha? Lilipat na lang to ano? Tanong ni James sa lalaking si Paulo. Yes sir, hindi na po kayo talo rito. Maganda ang place since hindi nyo na kailangan lumayo pa dahil sa mga kanto ng street dito. Marami na kayo makikita ng convenience store. Plus, mababait din ang mga kapitbahay dito. Para na rin kayong nasa Pilipinas kasi karamihan ng mga nakatira dito, mga tulad nyo rin na naka-avail ng murang bahay. Pagpasensyaan nyo na nga lang yung ibang Koreano ha. Minsan, di lang talaga sila sanay makakita ng kayumanggi. Wika ni Paulo sa kanila. Masigla at masaya nitong pinaliwanag ang lahat ng dapat pang malaman nila James. Walang problema. Kayang-kaya namin makisama sa ibang tao. Di ba mahal? Wika ni James sabay lingon sa asawang si Dasha. Tumango lamang ang babae sa kanila. Ngunit halata rin sa mukha nito ang pagkasabik na malipatan ng bahay. O paano? Settled na tayo ha? May iwan ko muna kayo. Thank you. Naglakad na palabas ng bahay ang lalaking si Paulo. Naiwang napapangiti na lang ang mag-asawang James at Dasha. Hindi makapaniwala ang dalawa na makakaabot sila sa puntong yon. Parang noon lang ay nangangarap lamang sila. Ngunit abot kamay na nila ang mga bagay na iniisip lang nila noon. Nagsisimula pa lang tayo mahal. Sa mga susunod na buwan o taon, makakalipat din tayo sa mas maganda at mas eleganteng bahay. Masayang wika ni James habang magkayakap sila at pinagmamasdan ng dalawang anak na patakbo-takbo. Salamat mahal. Ginagawa mo talagang lahat para bigyan kami ng maayos na buhay. Wika naman ng babae. Salamat din kasi hindi mo ko iniwanan. Hinalikan na lamang ni James sa noo ang asawa. Kakagat na ang dilim nang maisipan ng mag-asawa na umalis na. Noong sandali kasi na yon ay hindi pa sila makakalipat. Binisita lamang nila para masuri kung maayos at maganda. Kapag kinakandado nila ang gate ay may mga tumitingin sa kanilang mga Koreano. Nasa tingin ng mga yon ang tila pagtataka kung bakit sila nandun sa bahay na yon. Anyong? Nagawa pang bumati ni James ngunit napapailing lang ang mga yon. Akala ko ba mabait mga tao rito? Bakit snob? Natatawang tanong ni Dasha. Hindi, baka naman nahihiya lang sa atin. Katwiran na lamang ni James. Pinauna na niyang makasakay sa kanilang sasakyan si Dasha at ang dalawa nilang anak. Nakangiti pang pinagmamasdan ni James ang harapan ng bahay na nabili nila. Nawala ang ngiti ni James nang tila may sumilip sa kurtina ng bintana. Napapailing na lang siya dahil akala niya nag-halusinate lang siya dahil sa sobrang pagod sa trabaho.
Makalipas ang 2 linggo, dumating na rin ang araw na lilipatan na ng pamilya Alvarez ang binili nilang bahay. Nakapamili na rin sila ng mga kagamitan sa bahay. Sa wakas, makakalipat na rin tayo. Masayang wika ng lalaking si James. Habang naghahakot ng gamit ay may isang kapwa Pilipino ang lumapit kay James. Good evening. Pinoy ka rin ano? Tanong ng lalaki. Yes sir. Bakit po? Tugon ni James. Nako, wag mo na ako ipinopo. Jennard na lang ang tawag mo sa akin. Dito din ako nakatira sa street na ito. Kayo pala ang bagong nakabili ng bahay na yan. Wika ng lalaking si Jennard. Oo, maganda naman di ba, kabayan? Masayang tanong ni James. Anong sabi sa inyo ni Paulo? Tanong pa ng lalaki. Ha? Kilala mo si Paulo? Napangiti pa si James. Oo naman. Lahat ng lumipat dito siya ang nakausap namin. Siya kasi ang nag-a-assist sa mga gustong manirahan dito. Nagtataka lang ako kung paano niya ba kayo nakumbinsi na bilhin ang bahay na yan. Wika ni Jennard at nakangiti lang sa tapat ng bahay nila James. Actually, about that, maganda naman ang mga sinabi niya sa amin. Tumugma naman yun kasi nakita ko muna yung bahay bago kami nag-close deal. Sagot ni James. Napapatango na lang ang lalaking si Jennard. Ako nga pala si James. Inabot pa ni James ang kanyang kamay para formal na makipagkilala. Nice meeting you bro. Basta kapag nagkaroon kayo ng problema sa bahay nyo, puntahan nyo lang ako ha. Yung gate na kulay blue, bahay ko yan. Sabi pa ni Jennard sabay turo ng direksyon ng kanyang bahay. Salamat kabayan. Tinapik pa ni James ang balikat ng lalaki. Hindi malaman ni James kung bakit tila lahat yata ng taong nadaan sa harapan nila palaging kakaiba ang mga tingin. Pinagsasawalang bahala na lamang yun ng lalaki dahil ang mahalaga lang sa kanya ay may bahay na sila. Makalipas ang ilang oras sa pag-aayos ng mga gamit ay natapos na rin nila ang lahat. Nauna nang natulog ang 2 bata. Habang nasa kusina naman ang mag-asawa. Naghahanda sila ng kakainin nila para sa kanilang midnight snack habang nanonood ng palabas sa sala. Ang weird ng mga tao rito. Kanina lumabas ako. May 2 Korean na lumapit sa akin. Siyempre di ako marunong mag-Korean, kaya nag-English na lang kami. Sabi nung isang Koreana sa akin, matuto raw tayong mag-fact check kung kukuha tayo ng bahay dito sa Korea. Lalo na raw at Pinoy tayo, madali daw tayong maluloko. Kwento ni Dasha matapos isalin sa malaking mangkok ang isang plastic ng chips. Mukha namang walang problema sa bahay ah. Maayos ang mga tubo, okay ang mga wirings, malinis. Okay din naman yung second floor. Lahat ng sinabi ni Paulo okay naman di ba? Ano bang problema nila? Diyos ko Lord. Natatawa na lang na tugon ni James. Kaya nga ang weird nila eh. Wika ng babae at pumesto na rin sila sa harap ng flat screen TV. Nagsimula silang uminom ng paborito nilang soju. Sa kalagitnaan ng kanilang panonood ay may narinig na kalabog sa itaas ang mag-asawa. Check mo nga sa taas, baka nalalaglag si Kelly at Karen sa kama. Utos ni Dasha kay James. Agad din namang tumayo ang lalaki at pinuntahan ang 2 anak sa kwarto. Pagdating ni James doon ay nakita niyang mahimbing lang na natutulog ang magkapatid. Inayos pa nga niya ang kumot ng mga ito. Bababa na sana si James ng hagdanan nang marinig na naman niya ang kalabog. Pinakinggan niyang mabuti at napagtanto niya na nanggagaling yon sa kwarto nilang mag-asawa. Ngunit wala naman siyang nakitang kakaiba sa kwarto nila. Nalilito na ang lalaki kung ano ba ang naririnig niya. Pagdaan niya ulit sa kwarto ng 2 anak nila, nakita niya na nasa sahig na si Kelly. Nagmamadaling nilapitan ni James ang anak. Sinuri niya ang katawan nito kung may galos. Mataas kasi ang kama ng 2 bata, kung kaya't nag-alala kagad siya na baka may nabali sa buto ng anak. Nagpasalamat na lang siya nang makitang ayos naman ang batang si Kelly. Ngunit ang nakapagpaisip sa kanya ng malala ay kung bakit may unan pa rin si Kelly sa ilalim ng ulo nito na para bang may kung sino na ibinabalang ang bata sa sahig. Paano nangyari yun?
Nagtatakang tanong niya sa sarili habang nakatingin sa batang si Kelly. Napalingon na lamang si James sa labas nang makitang dumaan ang asawang si Dasha at pumasok sa kanilang kwarto. Mahal? Kalmado niyang tawag sa asawa. Ngunit nang sumilip siya ulit ay nagtaka na lamang siya nang wala naman doon si Dasha. Mabubuang na sa kakaisip ang lalaki. Hindi niya maintindihan kung namamalikmata lang ba siya o baka ganun talaga ang tama sa kanya ng soju, ang mag-hallucinate. Bumaba na lang ang lalaki ng sala para balikan si Dasha. Oh, asan yung tubig? Tanong sa kanya ni Dasha nang tabihanan niya ito. Anong tubig? Nagtatakang tugon ni James. Diba after mong puntahan si Kelly, sabi ko kunin mo yung tubig sa ref? Sabi pa ni Dasha. Napaisip na naman si James nung mga sandaling yon. Pilit niyang inaalala kung may sinabi ba si Dasha tungkol sa tubig na sinasabi nito. Pero wala talaga. Pilit niyang inaalala kung may sinabi ba siya kay Dasha tungkol sa tubig na sinasabi nito. Pero wala talaga. Wala siyang maalala. Oo nga no. Wait lang nakakalimutan ko kasi. Sagot na lamang ni James kahit ang totoo, naguguluhan pa rin siya. Nang nasa harapan na siya ng ref, ay nagtayuan ang balahibo niya. Hindi dahil sa lamig na nagmumula sa ref, kundi dahil sa isang bagay na kanyang napagtanto. May nanggagaya dito sa bahay? Tanong niya sa kanyang sarili. Noong mga sandaling yon ay pilit kinukumbinsi ni James ang sariling walang kababalaghan na nangyayari. Pinaniwala na lang niya ang sarili na dahil lang sa alak kung kaya't kung ano-ano na lamang ang pumapasok sa utak niya. Makalipas ang halos isang oras ay natapos na rin ang kanilang pag-iinom. Nasa kwarto na sila noong mga oras na yon at handa na sanang matulog. Mahal, ikaw ba talaga yung inutusan ko kaninang kumuha ng tubig? Anong ni Dasha na nagpasimula ng kaba ng lalaki. Ha? Oo naman, bakit? Utal na sagot ni James. Para kasing hindi kuwapa yung inutusan ko kanina. Nakapikit pang sabi ni Dasha. Ano ka ba? Ako lang naman ang nag-iisang pogi sa bahay nito, di ba? Mga prinsesa at reyna ang kasama ko. Natatawa lamang na wika ni James, pero sa loob-loob niya ay batid niya sa kanyang sarili na may maling nangyayari. 3:00 na madaling araw, nagising mula sa mahimbing na pagkakatulog ang lalaking si James. Masakit ang ulo niya noong mga oras na yon dahil sa alak na ininom. Dahil malapit lang naman ang mga convenience store sa bahay nila, naisipan ni James na lumabas para bumili ng cup noodles. Tumayo ang lalaki at humalik pa sa noon ng asawa bago bumaba ng sala. Napahinto si James sa paglalakad nang may makita na naman siyang may pumasok sa kusina. Kahit nahagip niya lang ng tingin, alam niyang babae ang nakita niya. Sinilip niya ang kusina. Wala na naman siyang nakitang tao. Kaya pinilit na lang niyang baliwalain yon. Lumabas na siya ng bahay. Malamig na sa labas kaya nagsuot pa siya ng jacket. Habang naglalakad ay natanaw niya si Jenard na kararating lang din. Nagmamadaling maglakad si James para lapitan ng lalaki. Ngunit nalito siya sa ikinikilos ni Jenard. Nagmamadali rin itong makapasok ng gate at tila ba takot na takot. Uy! Ako ito, si James! Sigaw ni James, ngunit tiningnan lang siya ni Jenard saka nagsara ng gate. Ang problema nun? Nagtataka na lamang na wika ni James. Napapailing na lang ang lalaki at saka naglakad na rin papunta sa convenience store. Agad siyang namili ng mga cup noodles. Anyong? Bati kay James ng isang Koreano. Anyong? Bati rin ni James. Are you a Filipino? Tanong ng Koreano. Yes, I'm a Filipino. What can I do for you, sir? Tanong ni James. No, nothing. I want to ask you why you buy that house. Naging seryoso ang mukha ng Koreano. Oh, I'm sorry. May I know, why did you ask? Tugon naman ni James. Napabuntong hininga ang Koreano na kanyang kausap. Leave before you realize what's wrong with that house. Sabi ng Koreano at saka lumabas na rin ito ng convenience store. Ano bang problema ng mga tao rito?
Bakit ba nila pinag-iinitan ng bahay namin? Pabulong na wika ni James sa sarili nang may halong inis. Bumalik na lang siya sa kanilang bahay nang magulo pa rin ang isip. Kinaumagahan, maagang umalis si James para pumasok sa trabaho. May iwan lamang si Dacia sa bahay kasama ang 2 anak. Mahal, kapag may problema dito sa bahay, tumawag ka kagad sa akin ha, okay? Wika ni James. Nag-aalala kasi siya sa kanyang asawa at sa kanyang 2 anak. Sa mga naranasan niya, alam niya na maaaring maranasan din yon ni Dacia. Okay, mahal. Mag-iingat ka ha. Sabi naman ni Dacia. Nung araw na yon ay normal lamang ang lahat para kay Dacia. Ginawa ng babae ang lahat ng gawaing bahay. Hindi na nito namalayan ng oras. Nakatulog na lang siya sa sobrang pagod. Nagising na lamang si Dacia na gabi na. Pagtingin niya sa orasan ay 6:00 na ng gabi. Ramdam na niya ang lamig na nagmumula sa labas ng kanilang bintana. Kelly? Karen? Tawag ng babae sa kanyang 2 anak. Ngunit walang tumugon sa kanya. Nagsimula na siyang mataranta nang hindi niya makita sa kwarto ang 2 bata. Dali-dali siyang lumabas ng bahay. Natagpuan niya sila Kelly at Karen sa kanilang maliit na garden. Pero napatigil ang babae nang makita niyang 3 bata ang nandun. Ang isa ay hindi niya kilala kung sino. Nang mag-angat ng tingin ang misteryosong bata ay kinilabutan si Dacia. Maputi ang mukha ng bata at namumula ang mga mata. Lalapitan na sana siya ng batang yon, ngunit bigla na lamang siyang nagising. Pagdilat niya ay nasa harapan na niya si James. Mahal, ayos ka lang ba? Binabangungot ka. Wika ng lalaki. Bumangon si Dacia. Nasa sopa pa rin siya noong mga sandaling yon. Tila ba buhay na buhay pa rin ang panaginip niya dahil nagtatayuan pa rin ang mga balahibo niya. Nasaan si Kelly? Si Karen? Nasaan sila? Natatarantang tanong ni Dacia. Hinawakan ni James ang magkabilang pisngi ng babae para pakalmahin. Mahal, nasa taas lang sila naglalaro. Kalma ka lang. Nandito na ako, okay? Wika na lamang ni James. Nakahinga ng maluwag si Dacia nang masigurong nasa maayos na kalagayan ng mga bata. Bumuntong hininga na lamang siya dahil sa kanyang napanaginipan. Natatakot ako sa panaginip ko. May kalaro si Kelly at Karen na isa pang bata. Pero nakakatakot yung mukha ng bata. Para siyang patay na eh. Kwento ni Dacia sa asawa. Panaginip lang yon, okay? Hindi yung totoo. Wika naman ni James. Nang mapakalma na ni James ang asawa ay pinagpahinga na lamang niya ito. Ang lalaki na lamang ang nagluto ng kanilang makakain. Pumwesto na si James sa kusina nang umakyat na sa 2nd floor ang asawa. Tahimik lang siyang naghihiwa nung mga sandaling yon. Nang bigla na lamang may nakita siyang batang maputi ang muka. Nakaupo lang ito sa sulok ng kusina. Otomatikong nanayo ang balahibo ng lalaki. Lumingon na lamang siya sa ibang direksyon dahil nanginig ang kanyang mga tuhod. Lumabas ng kusina ang batang yon. Dahan-dahan namang sinundan ng tingin ni James ang bata. Lalo namang kinilabutan si James nang makitang may babaeng nakasuot ng hanbok ang sumalubong sa bata. Pareho silang namumuti na ang muka. Direktang nakatingin kay James ang 2 nilalang na yon. Punyeta, ano ba naman itong nangyayari? Inis na wika ni James sa sarili kahit ang totoo ay nanginginig na siya sa takot. Walang magawa ang lalaki kundi ang magdasal na lamang. Nang muli niyang idinilat ang mga mata ay nawala rin ang 2 nilalang. Dali-daling pinuntahan ni James ang kanyang mag-iina. Laking pasalamat niya nang malamang nasa maayos lang din silang kalagayan. Naglagay na lamang si James ng maraming rosaryo sa buong bahay sa pag-aakalang tatalab yun. Mahal, okay ka lang ba? Bakit parang ikaw naman yung namumutla? Tanong ni Dacia nang magkakaharap na sila sa hapagkainan. Ayos lang. Baka kulang lang ako sa tulog. Matamlay na sagot ng lalaki, pero hindi niya na maiwasang hindi maparanoid. Pakiramdam ni James ay may mga nakamasid sa kanila habang kumakain sila noong mga sandaling yon. Mama, Papa, may kaibigan po kami ni Karen. Biglang sumabat ang batang si Kelly. Ha? Kaibigan? Sino anak? Tanong ni Dacia.
Yung maputi pong bata? Si Lee? Sagot naman ni Karen. Nagkatinginan ng mag-asawa sa kanilang narinig. Saan nyo nakilala ang batang kaibigan nyo? Si James naman ang nagtanong. Dito lang po sa bahay. Nandito lang sila eh. Ayun po siya oh. Nasa likuran mo po, Papa. Pagkasabing yun ni Kelly ay nakaramdam ng bigat ang lalaki at nanlalamig. Mga ilang sandali lang ay biglang namatay ang ilaw sa buong bahay. Mahal, hawakan mo yung dalawang bata ah. Wika ni James kay Dacia. Naramdaman na lamang ng lalaki na tila ba may maliliit na kamay ang unti-unting humahawak sa kamay niya. Pinagpapawisan na si James. Makailang ulit na rin siyang lumunok ng laway dahil sa kaba. Hindi na nakatiis pa si James. Tumayo na siya at kinuha ang kanyang mag-iina. Bago sila makalabas ng pinto ay may nakita pa silang babaeng nakatayo sa gilid. Nang makalabas na ng bahay ay nagmamadali na silang makapasok ng sasakyan. Pansamantala muna silang nanatili sa loob ng sasakyan. Nakatingin lang ang mag-asawa sa bahay nila. Mula sa sasakyan ay nararamdaman nila ang bigat ng presensya na nandoon. Mahal, nakikita mo rin ba sila? Biglang tanong ni Dacia sa lalaki. Unang beses pa lang nakaramdam na ako, pero hindi ko gaanong pinagtuunan. Akala ko namamalikmata lang ako. Sagot ni James at napapailing na lang. Ibig pang sabihin yan, may multo sa bahay natin bago pa natin bilhin? O baka may naliligaw lang na kaluluwa? Marami nagsasabi sa akin na dapat hindi na natin kinuha ang bahay na yan eh. Pakiramdam ko may mga alam sila. Kaya alam ko na bago pa tayo dumating, may mga nilalang na talaga sa bahay. Saad ni James. Anong gagawin natin? Ikakabili lang natin ang bahay na yan. Nag-aalalang tanong ng babae. Kakausapin ko ulit si Paolo. Magre-request ako ng refund. Hindi pwedeng ganito. May iba tayong kasama sa bahay. May inis na wika ni James. Sa sobrang takot na bumalik sa loob ng bahay ay sa sasakyan na lamang nakatulog ang pamilya Alvarez. Kinaumagahan ay naghanap na lang ng malapit na hotel si James. Nang sa ganon ay makapag-check-in at makapagpahinga ang kanilang mag-iina. Bumalik mag-isa si James sa kanilang bagong bahay. Nasa tapat siya ng gate nang biglang lumitaw si Jenard sa kanyang likuran. Mukhang hindi yata kayo okay ah. Sabi ni Jenard. Sabihin mo nga sa akin pre, ano ba talagang meron sa bahay na yan? Talong ni James sa lalaki. Gusto mo talagang malaman? Gusto kong malaman para maintindihan ko kung bakit kami nakakaranas ng kababalaghan. Sagot naman ni James. Naalala mo nung gabing makita mo ko at iniwasan kita. Wika ni Jenard. Oo, bakit mo nga pala ako iniwasan nun? Tanong ni James. Dahil kasama mo yung bata noong mga oras na yon. Nagtayuan na naman ang balahibo ni James noong mga oras na yon. Bata? Sino ba talaga yung batang yun? Napapaplos na lamang si James sa kanyang sariling braso. Huminga ng malalim si Jenard. Siya si Lee. Nung nabubuhay pa siya, masayahin lang siyang bata. Halos lahat ng residente rito gusto siya. Ang cute-cute kasi ng batang yon. Napakabait pa at talagang masipag ding mag-aral. Ang kaso, minalas ang bata sa mga magulang na meron siya. Yung tatay niya, adik sa sugal. Ang nanay naman niya ay nagdodroga. Isang gabi, nag-away yung mag-asawa. Sabi sa kwento, nasa harap mismo nila ang anak nila habang nagbabangayan sila. Medyo wala na sa sarili yung nanay ng bata. Sabog eh. Tapos yung tatay naman, puro sugal ang natakbo sa utak. Biglang sinaksak ng babae yung asawa niya. Nagsaksakan na silang dalawa. Saksi yung bata sa kung paano patayin ng babae ang lalaki. Nang wala ng buhay ang asawa niya, si Lee, pinagtatataga naman ng nanay niyang lulong sa droga. Walang nagawa yung bata hanggang sa mamatay siya sa kamay mismo ng kanyang ina. Brutal yung nangyari. Kahit yung kasambahay nila na nag-aalaga kay Lee, pinatay din ng nanay ng bata. Damay din yung gwardiya sa gate. Sa paningin ng babae, lahat kaaway niya. Kaya lahat ng yon ay pinatay niya. Kwento ni Jenard. Hindi na namalaya ni James na lumalakas na naman ang tibok ng kanyang puso. Magkahalong emosyon ang nararamdaman niya. Takot na baka sila pa rin ang gambalain ng mga kaluluwa.
Nalulungkot dahil naaawa siya sa batang musmos na nadamay sa away ng mag-asawa. Kapag may nakita kang babae na nakahanbok at batang kasing laki lang ng anak mo, silang magyaya yon. Yaya niya yon at saka si Lee. Wika pa ni Jenard. Paano namin sila mapapalaya sa bahay? Utal na tanong ni James. Hindi nyo sila mapapalayas dahil kahit patay na sila, inaangkin pa rin nila ang bahay na yan. Kaya kayo ang dapat na umalis. Paliwanag pa nito. Sandali lang, kabibili lang namin yung bahay na yan . Katwiran ni James. Kung hindi kayo aalis sa bahay na yan, baka isipin nila na parte sila ng pamilya nyo. Mas mahirap yon kasi susundan na nila kayo kahit saan. Dagdag pa ni Jenard. Huminga na lamang ng malalim si James. Kinontak niya na kagad si Paulo. Gusto sana niyang isama si Jenard para kausapin si Paulo. Kaso bigla na naman yung nawala. Inireklamo ni James si Paulo sa kinauukulan. Hanggang sa nagbigay na nga ng refund ng lalaki. Inamin din naman ni Paulo na may kababalaghan na talaga sa bahay na yon. Nagsinungaling si Paulo para mas kumita pa ng pera. Kinabukasan din ay pinahakot na lamang ni James ang kanilang mga gamit. Naghanap na lamang sila ng mas matino at mas maayos na bahay. Lahat ng bahay na nakikita nila ay talagang inaalam na nila ang background. Para na rin makasiguro na walang mga kaluluwang makakasama nila. Muli namang nakahanap ng bahay ang pamilya Alvarez. Tuluyan na nga nilang nilisa ng nakakatakot na bahay na yon. Mas mahal ang nilipatan nila ngunit masaya na si James doon. Ang mahalaga na lang sa kanya ay ang seguridad ng kanyang mag-iina. Mahal, magaan na ang pakiramdam ko rito. Wika ni Dasha sa kanya. Huwag ka na mag-alala, mahal. Wala nang multo sa bahay na ito. Iniwan na natin sa bahay na yon. Nakangiting sagot naman ni James. Nakaharap lamang ang dalawa sa kanilang mga laptop. Biglang maisipan ni James na hanapin sa internet ang trahedyang sinapit ng batang si Lee. Hanggang sa tuluyan na nga niyang makita mula sa lumang article ang trahedyang yon. Kinakabahan si James nang hindi niya maintindihan. Nanayo ang balahibo ni James nang makita niya ang mga larawan ng mga biktima. Nandun kasi ang mukha ni Jenard. Di siya makapaniwala na ang kinwento ni Jenard na pinatay ding guard ay siya rin pala. Saka lamang napagtanto ni James na kaya pala bigla na lang naglalaho si Jenard ay dahil matagal na rin pala itong patay. Sa makatwid, kaluluwa na lamang ang nakakausap niya mula pa lang ng umpisa. Wakas. Hello my loves! Shout out po sa mga naabutan kong comments sa ating Bulacan Horror Story. Hello po kina CLCK Ham, Mindfreak, Hidden Files, Laika Mel Avinito, Socorro Tanga, Art Venture, Cactus Haven Life Without Rice, Elizabeth Panancial, Chanel May Bustero, Michelle Sadron, Azil Gumban, Miko Peñafiel, Ben Jobs, Mary Jean Monteclaro, Our Low Carb Exploration, Miriam Lacuachera, Lalaine Helderworth, Annalyn Fausto, Irene Templa, James Ryan Chodoro, Isa J, Janet Verca, Noemita Duran, Gary Tingson, Tess Watanabe, John Erive, Tess Madoni 55, Chubby Lab, Lea Rubejes, Raquel Palma, Marlene Mim, Jaime Villanueva, Emeline Francisco, Bebot Ausa, TikTok Memes, Crazy Queen, Rosalie Inico, Changmi Park, Bobby Ongsueco, Lynn Katarungan, Ana Maria Lanza, Sandra Calabata, Imelda Ramirez, Chris Lang Chris, Christian Mejia, Josephine Barrientos, Chainer, Anthony Cantillano, Jesslyn Nebres, Marvin Santos, THG DGS, Jover Lopez, Edward Parungaw, Adelfa Samudio, Jack Andarino, Michael Apara, Bella Suner, Miriam Lacuachera, Dan Del Angelo, Madel Mercal, Alona Ursal, SP Quaresma, Melorin Mers, Aileen Gomez, Wenelin Palomas, Mary Tanisa Putian, Ann Regala, Harlene Perpetua, Manilyn Vicente, Margie Malacad, Rodelio Cruz, Zach Santos, Mary Asilar, Kenneth Talusan, Rinalyn Pacquiao, Rickson Balan, Orven, Imelda Pascua, Clark Kent, Ron, Marysil Servano, Terry PL,
Bonnie Kiao. Happy birthday nga po pala kay Princess Joy Israel at more birthdays to come po ma'am. Abigail Lopez, Crisilda Aguilar, Alana Jorda, Shai DC23, Kenneth Talusan, Elrima Fujimaki, Sweet Banana, Ethel Cantos, Sally Molina, The Sports House PH, Joshua Oliver Chua, Liza Chin, Mary Grace Adial, and Vin B. Maraming salamat po sa bawat comments nyo my loves. At huwag niyo po sanang kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pakipindot na rin po ng ating notification bell. Yan po ay para lagi kayong updated sa mga kwento natin. Salamat po! Mwah!